I keep fighting voices in my mind that say I'm not enough. Every single lie that tells me I will never measure up. Hi guys! Welcome back to my Marley Biblical Tips channel at sumaatin ang biyaya at pagpapala ng ating Panginoon sa oras na ito. Okay guys, ang babahagi ko sa inyo sa video ito ay ang pang-5 steps kung saan natin gagamitin sa wastong paraan ang ating napakaiksi at napakahalagang oras dito sa mundo. At ang pang-5 ito guys ay maging tapat at totoo tayo sa paggamit ng ating mga oras sa paggawa, may nakakita man or wala, na mababasa po natin sa aklat ng 1 Korinto chapter 4 verse 2. Ganito po ang sabi sa 1 Korinto chapter 4 verse 2. Ang katiwalay kailangang maging tapat sa kanyang Panginoon. Uulitin ko po guys. Ang sabi dito, ang katiwalay kailangang maging tapat sa kanyang Panginoon. Una sa lahat guys, dapat nating malaman at maintindihan na lahat ng mayroon tayo ngayon, kasama na ang ating mga oras, ay mga ipinagkakatiwala lamang ng Diyos sa atin. Yes. Wala po tayong pag-aari kahit isa. Tingnan po nating mabuti ang ating mga sarili sa salamin. Ang lahat ng mayroon tayo ngayon sa ating mga buhay at ang kabuuan ng ating pagkatao ay wala tayong pag-aari ni kahit isa dyan. Kaya even ang ating mga oras guys ay hindi natin pag-aari. Dahil hindi naman tayo ang nagmamay-ari ng lahat ng mga ito guys, kasama na ang ating mga oras, kaya hindi natin ito hawak at kontrol. Ang Diyos po ang nagmamay-ari ng lahat ng mga ito guys, kaya siya lamang ang may hawak at may kontrol ng lahat ng mga ito. Yes. For example po dito guys, hindi tayo ang nagmamay-ari ng ating buhay. Kaya hindi natin hawak at kontrol. Hindi natin hawak or kontrolado ang bawat nagaganap, ang bawat nangyayari sa ating mga buhay. Kaya pagsapit ng takdang araw na kukunin na ng Diyos ang ating buhay, wala na tayong magagawa. Uulitin ko po guys, wala na tayong magagawa kapag sumapit na ang takdang araw or oras na kukunin na ng Diyos ang ating buhay dahil siya lamang ang nagkukontrol nito kung hanggang saan lang tayo mabubuhay dito sa mundong ito. Yes. Pangalawang example po dito guys ay hindi natin hawak at control ang ating mga oras. Kaya pagsapit ng dilim, pagsapit ng gabi, ay wala na tayong magagawa kundi ang tumigil tayo sa ating mga ginagawa or sa ating mga trabaho para magpahinga, di ba? Hindi Yes. naman natin kayang ahilahin pabalik sa araw yung oras para lamang matapos po natin yung ating mga ginagawa sa araw. So, ibig lang sabihin dito guys, dahil hindi tayo ang nagmamay-ari ng ating mga oras, kaya hindi natin ito hawak at kontrolado. Ang Diyos po ang nagmamay-ari ng oras na ito, kaya siya lamang ang may hawak at kontrol sa ating mga oras. Kaya nga pagdating at pagsapit ng gabi, ay kailangan natin talagang tumigil dahil wala naman tayong kapangyarihan para ibalik nga sa araw yung mga oras natin. Yes. Kaya nga po guys, ang mga mayayaman at ang mga negosyante ay madaling araw po yan gumigising at naghahabol po yan ng oras para lamang sila ay makarami ng kanila pong kinikita sa kanilang mga negosyo. Diba? Yes. Kaya nga guys, dahil hindi tayo ang nagmamay-ari ng mga oras na ito at mga katiwala lamang tayo ng Diyos. Ayon po sa binasa ko kanina sa 1 Korinto chapter 4 verse 2, kaya dapat maging tapat at totoo tayo sa paggamit ng ating mga oras. Unang-una pala guys, dapat maging tapat at totoo tayo sa Diyos na nagtiwala nito sa atin. At pangalawa, ay maging tapat at totoo tayo sa paggamit ng ating mga oras or maging tapat at totoo tayo sa oras ng ating paggawa or pagtatrabaho. Lalong-lalo na po doon guys sa mga taong nagtatrabaho sa secular. Yung mga taong mayroong silang mga amo, mayroong mga boss na kanilang sinusunod at nagpapasahod sa kanila. Mas lalong maging tapat sila at totoo
sa oras ng kanilang paggawa or pagtatrabaho. Nakikita man sila or hindi ng kanilang mga amo or ng kanilang mga boss. Ibig sabihin dito guys, hindi tayo dapat maging madaya or maging tuso sa oras ng paggawa or oras ng pagtatrabaho. Huwag tayong maging madaya. Gamitin po natin dito guys na example, yung mga nagtatrabaho sa opisina. Kunyari 9 hours yung kanilang office work. Yun. At yung 6 hours ay yun lang talaga yung kanilang pinagtatrabaho. Samantalang yung 3 hours po nila ay nasasayang po yun sa pagpaparoot pa rito sa CR para lamang magsuklay, para umihi, para dumumi, para mag-retouch ng makeup, nasasayang sa pagtitext or sa pagchat. So, halos doon lamang nauubos yung kanilang 3 hours. Kaya 6 hours lang talaga yung totoong ipinagtatrabaho po nila. So, pag ganito po guys, nasaan dito yung pagiging tapat at totoo sa oras ng paggawa? Di ba wala na? Nawawala na dito yung pagiging tapat at totoo sa oras ng paggawa. Kaya nga ang sabi dito sa ating pang-apat na steps, kung paano natin or saan natin gamitin sa wastong paraan yung ating napakaiksi at napakahalagang oras ay maging tapat at totoo tayo sa oras ng ating paggawa. Nakikita man tayo o hindi. May nakakakita man or wala. Ginagamit ko lamang pong example itong mga nagtatrabaho kunyari sa opisina at mayroon silang 9 hours na office work. So, para makita po natin dito guys kung paano naging madaya ang isang tao sa oras ng kanilang pagtatrabaho or sa oras ng paggamit nila ng kanilang oras sa paggawa or pagtatrabaho. May mga tao po talagang madaya po guys. Ayan. May mga tao talagang empleyado na madaya sa kanilang amo or sa kanilang boss sa oras ng kanilang pagtatrabaho, sa oras ng kanilang paggawa. Halos kalahati po ng buong oras sa maghapon yung kanila pong mga nasasayang. So naging naging madaya at nagiging tuso sila sa paggamit po nila ng kanilang mga oras. Kunti lang yung kanilang pagod. Kunti lang po yung kanilang pagod doon sa buong maghapon dahil nauubos po yung iba nilang mga oras sa ibang mga kanilang mga ginagawa na labas na po doon sa kanilang trabaho. Diba? Kaya uulitin ko po yung ating pang-apat na steps guys. Maging tapat at totoo tayo sa oras ng paggamit ng ating mga oras sa paggawa, may nakakita man or wala. So, kahit hindi man sila nakikita ng kanilang mga boss or ng kanilang amo, mayroong Diyos na nakakita sa kanilang mga ginagawa. Mananagot sila sa Diyos kapag dinadaya po nila yung oras na pag-aari ng Diyos na kanilang ginagamit sa pagtatrabaho. Diba? Hindi naman sila sa kanilang amo or sa kanilang boss nandadaya kundi sa Diyos. Sa Diyos sila nandadaya dahil yung oras na ginamit nila sa pagtatrabaho ay pag-aari po yun ng Diyos. At kaya sa Diyos po sila mananagot, hindi doon sa kanilang mga amo at boss. Sa totoo lang naman guys, hindi naman sila nakikita ng kanilang amo or boss doon sa kanilang pandaraya sa oras ng kanilang pagtatrabaho. Hindi yun sila nakikita ng kanilang amo. Pero meron pong isa guys na nakakakita at wag na wag po natin itong kakalimutan na mayroong isang Diyos na nakakakita sa kanilang mga pandaraya na ginagawa. Kaya hindi sila sa kanilang amo mananagot, kundi sa Diyos sila mananagot pagdating ng araw. Kung paano po nila ginagamit sa madayang paraan o sa maraya o ano bang tawag dito? Kung paano nila ginamit sa pandarayang paraan yung oras na ipinagkakatiwala lamang ng Diyos sa atin. Kaya wag po nating kakalimutan yan. At isa pa po rito guys, sa dapat nating maintindihan, kapag sinabi po ditong maging tapat at totoo tayo sa oras ng ating pong paggawa or paggamit ng oras ng ating paggawa o pagtatrabaho, may nakakita man or wala, ang ibig sabihin lamang dito guys ay gamitin natin
ang ating mga napakahalaga at napakaiksing oras sa malinis at wastong pamamaraan. Ibig sabihin dito, huwag nating haluan ng kalukuhan, huwag nating haluan ng pandaraya, huwag natin haluan ng pagiging tuso ang paggamit natin ng oras sa paggawa o pagtatrabaho. Dahil mayroong isang Diyos na nakakakita sa lahat ng ating mga ginagawa. Diyos na nagmamay-ari ng ating mga oras na ipinagkakatiwala lamang niya sa atin dito sa mundo ito. Alam niyo po guys, kung sa ating mundo ay mayroong CCTV, ang Diyos po ay mayroong CCTV din. High-tech pa. Nakikita niya tayo kahit saan. Yung CCTV natin sa mundo, kung sa mall lang yan nilagay or sa isang building lamang yan inilagay, sa buong building lang yan nakikita kung ano mga nagaganap sa loob ng building. Pero yung CCTV ng Diyos guys, buong mundo po yan. Nakikita tayo ng Diyos kahit sa ang sulok ng mundong ito. Nakikita tayo ng Diyos sa kanyang high-tech na CCTV. Kaya wala po tayong maitatago at maililihim sa Diyos. Kaya yung ating mga kalokohan, yung ating mga pandaraya at magiging tuso sa paggamit ng oras, kitang-kita po yan ng Diyos kahit saan tayo naroroon. Kaya uulitin ko po sa inyo guys yung ating panglimang steps kung saan natin gagamitin sa wastong paraan yung ating napakaiksi at napakahalagang oras ay maging tapat at totoo tayo sa paggamit ng ating mga oras sa paggawa, may nakakita man or wala, na mababasa po natin sa aklat ng unang Korinto chapter 4 verse 2. At lalong-lalo na po doon guys sa mga taong nagtatrabaho sa secular, na meron po silang mga amo or boss na sinusunod at nagpapasahod sa kanila. Talagang sila po ay dapat talagang maging tapat at totoo sa oras ng kanilang pagtatrabaho. So huwag po nilang haluan ng kalokohan, pandaraya, yung oras ng kanilang pagtatrabaho. So, ayun po guys, yung ating panglimang steps. Abangan po natin yung mga next steps po natin sa ating pong mga tinatalakay patungkol po sa kung saan natin gagamitin sa wastong paraan yung ating napakaiksi at napakahalagang oras. So, abangan po natin yan guys, ang next part. So, bye-bye po pansamantala at God bless po sa ating lahat.